Sa video na to, magluluto tayo ng chicken curry. Tapos pakita ko lang sa inyo yung kung paano yung ordinary day ko. Pero bago yon, mag-almusal muna tayo. Ito yung tawag niya pulihora. Tamarind rice. So ayan, may mga mani-mani, may tamarind. So medyo maasim yan mamaya. Titikman natin. Asili. Tapos, since puro vegetarian yan, nagawa ko ng toppings. Ito yung tuna nung isang gabi. Nilagyan ko na itlog. Maski rice toppings na lang natin, no? Okay. Yan. Inassemble na natin. So, titikman natin to. Testing natin yung ano lang, yung purong tamarind rice lang, no? Purong pulihora lang para alam natin kung anong lasa. Okay? Okay. Kung nakatikim na kayo ng sinigang rice, no, yung fried, yung dry sinigang rice, malapit yung lasa kasi meron siyang tamarind nga, sampalok, no? So, parang ganun yung lasa. Tapos yung mani niya, extra texture, no, crunchy. Pagkagat mo, medyo fun. Okay? Enjoy kagatin. No? So, testingin na natin kapag merong rice toppings. Kung anong kalabasan. Yan. Yun ang panalo. Kasi, yung kanin mo, exciting kasi maasim yung sampalok. Tapos samahan mo nung isda na masarap yung timpla. Panalo to. Solid. Okay? Okay mga katropa, magluluto tayo ng chicken curry. Nalagay tayo ng mantika sa ating pressure cooker. Okay? So, videoan natin tapos pakita ko sa inyo mamaya. Yan mga katropa ang ating chicken curry. So iba yung kulay niya kumpara sa chicken curry natin. Yung ating dilaw, ito mapula. Alam na this. Tapos ito yung natirang mandi rice, no? So testing natin tapos review natin. Okay mga katropa, testingin na natin ang ating chicken curry, okay? So subukan natin yung karne muna. Ayan. Karne lang kasi alam na natin yung lasa ng kanin. Okay. Okay. Yung texture muna. Yung manok dito, for some reason, yung texture na hindi tulad nung manok na nakasanayan natin. Mas meron siyang bite. Para siyang red meat yung kagat niya. Papunta na siya sa baboy yung kagat nito. Hindi siya yung sa atin na yung parang mga chicken joy natin, di ba? Or kahit yung binibili mo sa Magnolia. Iba yung texture ng manok niya. Testingin natin ulit. Iba. Hindi ito native chicken, ha. Ano lang to? Yung mga broiler lang, pero mas makunat siya, mas ma-grains, yung matinga. Pag kinain mo, matitinga ka. Okay? So yung flavor naman niya, yan. Yung flavor naman niya, syempre yung maanghang niya. Tapos ito na, pumasok na naman yung ating mga cloves. Tsaka yung ating masala, yung masala richness, no? So hindi naman siya maalat, hindi nga maalat, rich talaga. Meron kaming nilagay na chicken masala, nabibili siya sa mga grocery, so pwede niyo testingin. Alam ko meron din diyan. Pwede niyo testingin 'yon. Bottom line ng lasa niya is yun nga, very rich yung lasa niya. Walang tamis. Wala ding asim, more on umami and saltiness and spicy. So para magkaroon tayo ng konting asim, meron tayong lemon.
So pigaan natin ng konting lemon. Yan. Yan ha. Pagkapigaan natin ng lemon, testingin natin yung karne ulit. Ayun. Bagay yung may lemon sa kanya kasi since masyadong matamis, since masyadong rich yung lasa niya, kailangan mo yung acidity ng lemon, yung freshness niya, no? Para mag-counter. So bagay yung lemon sa kanya. Masarap to. Testingin nyo. Ipopost ko ulit yung yung recipe. Oy, sibuyas. Ipopost ko yung recipe tapos ayun. Try nyo dyan sa bahay nyo. Okay? Ayan na lang ha. Bye. Okay mga katropa, lang tayo, normal na araw lang tayo. Order lang tayo ng fried rice nila. Hindi pa natin natatry. So testingin natin. Ayun na, itlog na. Nakakatuwa talaga pagka ganito kalaki wok, no? Ayan na. Nalagyan tayo ng gulay-gulay. Ang gulay-gulay na yan. Naglagay na chili garlic. Ginger garlic. Kanin. Boha. Pinisa-pisa. Nilamutak. Hinalo. Yan. Ang sarap ng tunog. Maganda yung kanyang tunog. Hinalo. Ang ganda rin ng itsura agad Naglagay ng asin, masala, betsin, tapos chili. Yan. Hinalo ulit. Yan. Lagay ng toyo. Lagay ng green sauce. Hinalo ulit. Patapos na tayo. Mukhang patapos na yan. Yan. Tapos na ang ating fried rice. So, uwi tayo. Tapos, titikman natin Okay mga katropa, ito yung fried rice na binili natin kanina. Tapos ito naman yung chicken curry kanina. In-air fryer natin para parang barbecue na. Tingnan natin kung nag-iba yung lasa ha. Ito na mga katropa yung ating air fried chicken curry tsaka yung fried rice. So testingin muna natin yung in-air fry natin kung nag-iba ba. Lambot. Okay. Since niluto natin siya kaninang tanghali, no? Na-marinate siya. Nanood yung lasa sa kanya. So, na-discover natin ngayon, ang chicken curry pala, pwede mong iihaw pagkatapos. So, masarap siya. Mas matapang, concentrated yung lasa kahit wala yung pinaka-sarsa niya, no? Yun pa rin, yung chicken curry nila, mas maanghang na, mas maalat na, mas rich yung flavor. Pero ang point natin dito ngayon sa video na to, yung fried rice. To. Tingnan natin kung papasok sa lasa natin, no? Uy, masarap. Ngayon, naiintindihan ko na yung pag si Uncle Roger sinasabi niya yung wok hay. Meron siyang wok hay. Kakaibang lasa. Pagka nagluto ko sa wok, iba yung lasa ng pagkaanghang. Iba yung lasa ng pagkain. Meron siyang parang charred flavor, no? Tapos yung kanin niya, hindi ganoon kaalat, konti lang yung toyo, hindi ko masyadong nalasahan yung suka kasi naglagay din ng suka ako nakita. Maanghang siya, malasa. Malasang-malasa yung kanin niya.
Kasi ang daming spices na nilagay na ano baka gawa ng masala. So actually yung kanin niya, pwede mo nang tirahin ng kanin lang. Iba siya dun sa mandi rice kagabi, no? Ito siya ay ano siya, mas rich, mas matapang yung mga spices kasi nga yung masala. Yung pala yung pinagkaiba nila pag Indian rice, talagang flavorful, madaming flavors. Hindi mo siya ma-explain hanggang di mo alam yung lasa ng masala. So, ayun. Rich flavor, maanghang. Okay? Tapos, meron kaming binili. Ito. Parata. Iba siya dun sa roti, although magkamukha sila. Mas mabigat to, tapos flaky. So, tetestingin ko, sasawsaw ko sa gravy ha. Okay mga tropa, ito yung parata natin. Nilagyan natin ng gravy tsaka nung chicken curry, no? So, ito kung makikita nyo, nagdudurog-durog siya. Pero mas mabigat to. So, testing natin kung iba yung lasa niya o yung itsura niya pinagkaiba. Okay. Ang chicken curry nila mas bagay sa ganito kaysa sa kanin. So, itong parata mas dense siya. So pag kinagat mo siya, mas marami kang kagat chew, mas makunat, ganun ba? So mas heavy siya. Tapos hindi siya yung paano ba siya explain? Para siyang unleavened. Pero unleavened din pala yung mga pita, no? Basta mabigat siya. Tapos parang mas basa ng konti kumpara doon sa mga pita. So, yun. Yung lasa niya, ewan ko may konting tamis ako nalasahan sa kanya. Hindi ko alam kung sa hinalo sa kanya o yung wheat na ginamit. Pero yung lasa ng parata, mas matamis ng konti sa roti. Tsaka sa chapati. No? So ang suggestion ko, pagkakain kayo ng mga curry tas gamit nyo kayo ng bread, etong parata okay. So far, mga manatry ko is roti, chapati, no? Etong parata good to. Ito yung pinaka the best para sa mga curry para sa akin So, ayun. Isang ordinaryong araw na naman yung natapos natin. Ganito lang tayo pagka mga walang pangyayari, no? Sa bahay lang. Okay? Daddy J, saying good night. Paki-like and subscribe na lang ha. Bye!